So, global food security, according to World Food Summit 1996, is food security exists when all people at all times have physical and economic access to sufficient, safe, and nutritious food that meets their dietary needs and food preferences for an active and healthy lifestyle. So, makikita natin na ang mga tao daw is matatawag natin sila ay food secured kapag they have physical and economic access to sufficient, safe, and nutritious food. So, hindi basta-basta na may makakain lang dapat ang mga tao. Kailangan ito ay ligtas, kailangan ito ay sapat, at kailangan ito ay nutritious in a sense na yung pangangailangan ng katawan natin mapa-grow or glow man kung tawagin natin is nabibigyan at natutugunan ng mga pagkain na ating kinakain. And hindi rin automatic ay kahit may nakakain tayo, hindi automatic na tayo ay food secured. Kailangan daw is yung food preferences natin for an active and healthy lifestyle is natutugunan rin at naibibigay rin ng mga pagkain na ating kinakain. And also, pag in the term food security, so kabilang rin dito yung mga farmers o yung mga nagpro-produce ng ating mga food. So, the people who produce food are able to earn a decent living wage, growing, catching, producing, processing, transporting, retailing, and serving food. So, yung mga farmers natin dapat na ibibigay natin ito sa kanila. And we have three importance of global food security. So, first is the economic growth. So, whenever you have food security in your country, masisecure natin yung pagiging progresibo ng tao. Kung ang tao ay busog at hindi nagugutom, most likely is na gagawa niya yung lahat or nagiging productive tayo and it will boost our country. Next is, it will reduce poverty. So, karaniwan na nagiging dahilan kung bakit tayo nakakagawa ng krimen ay dahil sa kahirapan. Pero once you will able to have food security, walang dahilan upang tayo ay gumawa ng masama at walang dahilan upang tayo ay maging mahirap. Ang mga tao kasi nagtatrabaho tayo dahil nga gusto natin na may makain tayo sa araw-araw. And also, we also have what we call trade opportunities. So, once the country is food secured, so lahat na nag-e-exist ng mga pagkain is pwede nating itong i-trade sa ibang bansa o ipalit sa ibang bansa ng mga pagkain, ng mga produkto na wala naman tayo. And it will create what we call global or food trade opportunities. And now the three challenges that affect food security. First is the global water crisis. So, meaning is less water para sa ating mga agriculture production. So, which is a factor or key factor ng ating food security, which means magiging less yung production ng food na magiging available. So, matitreaten po nito yung food security and nutritious na kailangan matanggap ng bawat isa. Next is the climate change. So, as we all know po, as global temperature rise, so food production becomes more difficult and uncertain po dahil nga po sa mga kabago-bagong weather events and extreme weather events and mga environmental destruction na lubos po makakaapekto sa ating food security. And next is the population growth. So, nakakaapekto po ito sa ating food security. We all know po as time passes by po, yung population growth po natin is tumataas. So, yung demand po para sa ating land and water area is tumataas rin po. So, the more people na tumataas, yung land and water area po natin is nagiging limited. Which means, yung pong hindi na natin mamimit yung mga resources tulad ng mga pagkain at mga basic needs natin dahil nga po limited na ang mga resources sa surroundings po natin. And we also have what we call malnutrition. First is yung pagiging obesity po ng mga tao. So, ang kakulangan
ng akses sa abot-kayan at malusog na mga opsyon sa pagkain bilang kawalan po ng seguridad sa pagkain ay maaari pong humantong sa mga individual na umasa sa mas mura at dahil nga po ang mga tao ay walang access sa isang sapat at masustansyang pagkain o diet ay maaari pong mas malamang po is kumain po tayo ng hindi healthy at mataas po yung mga calorie at na pagkain. So, maaari po tayong maging obese. And next is yung pagiging malnourished po ng mga tao. So, ang malnourished po ay kadalasang walang access sa isang magkakaibang hanay po ng pagkain na maaaring magbigay po ng mahahalagang sustansya tulad po ng mga vitamins, minerals, and proteins po. Yung para pong masugpo itong challenge, itong pagiging malnourished po ng mga bata is meron pong school feeding program po na kung saan is pinapakain po yung mga malnourished na bata para maging ng masusustansyang pagkain, which means maaari pong makatulong sa pagtugon po sa malnutrition. So, yung mga solutions na pwede natin gawin para malutas ng mga challenges na kinakaharap ng ating food security is promoting sustainable agriculture, improving food distribution system, and investing in research and development can enhance food security, protect the environment, and increase food production while also enhancing resilience to climate change and other challenges. Meron tayong 4 components or 4 pillars of food security. The first is availability. The second one is access. The third is use and utilization. And the last one is stability. Availability, tumutukoy ito sa pagkakaroon ng ligtas na physical na pangangatawan at masustansyang pagkain. And another definition ng availability ay ang pagkakaroon ng sapat na pagkain na ibinibigay sa pamamagitan ng domestic production. Domestic production, ito yung kumpanya or resources na nakakapag-produce ng pagkain sa isang lugar or isang bansa. So, sa pamamagitan ng domestic production ay may availability na maka-access ang bawat individual na magkaroon sila ng patuloy at sapat na pagkain sa isang bansa or isang lugar. Pangalawa naman is access or accessibility. Tumutukoy naman ito sa kakayahan ng mga tao or ng bawat individual na makapag-access or makuha ang sapat na pagkain sa kanilang pangangailangan or sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Mga dahilan para makapag-access ang isang tao is kapag may trabaho, may business, and stable ang kanilang financial. So, sa pamamagitan ng mga yan ay may accessibility sila na makakuha or makamit yung sapat na pagkain or pangangailangan nila sa pang-araw-araw. The third one is the use and utilization. So, use, kung paano natin ito gagamitin. Utilization, kung paano natin ito palagahan. So, tinutukoy dito yung kakayahan ng ating katawan na mag-metabolize ng pagkain at kung paano natin ito pahalagahan. Siyempre, sa pamamagitan ng pagkain ng mga masusustansya at pag-inom ng malinis. So, sa gagawin nating pagpapahalaga ay makakamit natin yung sinasabing nutritional well-being. And the last components of food security is the stability. Dito naman, tinutukoy dito yung pagsiguro na meron pa ring sapat na pagkain palagi para sa lahat. Like, ini-ensure nila na meron pa ring pagkain. Like, kahit
kahit magbago yung panahon, ganun, magbago yung klima, may kalamidad na dumating, is ini-ensure nila na meron pa rin pagkukuhanan ng sapat na pagkain. So, dadako naman tayo sa 3 types of food insecurity. The first one is the chronic food insecurity. The second one is the transitory food insecurity. And the last one is the seasonal food insecurity. The first is chronic food insecurity. Patungkol naman ito or tumutukoy naman ito sa pagkakaroon ng sapat na pagkain sa araw-araw. Hindi lang sa araw-araw kundi sa buong taon na walang pag-aalala kung saan kukuha or saan kukuha ng sapat na pagkain. Ang halimbawa dito is yung meron kang sariling bukirin at may mga tanim ka sa iyong bakuran ng mga vegetables, ganun, at may sapat ka na pera or stable ang iyong financial. Diba ganun naman dito sa probinsya na kapag may sarili tayong bukirin or may mga tanim tayo sa mga paligid natin, is meron pa rin tayong pagkukunan ng sapat na pagkain. The second one is the transitory food insecurity. Patungkol naman ito sa pansamantalang kalagayan kung saan may sapat na pagkain sa isang lugar, ngunit may pagbabago ito. Just for example na lang is yung pagbibigay nila ng relief goods sa atin kung may kalamidad or suliranin na dumadating sa ating lugar, is yon, binibigyan tayo ng mga nasa LGU ng pansamantalang pagkain, which is the relief goods. So, di ba naranasan naman natin yung mabigyan ng pansamantalang pagkain ng pandemic. So, yun po, yung halimbawa ng transitory is yung pansamantalang mapagkukunan ng pagkain, which is sa panahon ng tulong. So, the last one is the seasonal food insecurity. The word seasonal is may pagbabago yung kondisyon na makapag-access tayo ng pagkain. Just for example, sa panahon or taong ito is madami tayong mapagkukunan or madami tayong ani na mapagkukunan ng sapat na pagkain. Pero sa susunod na taon or sa susunod na buwan is konti or wala or hindi sapat yung mapagkukunan natin ng pang-araw-araw nating pangangailangan or pagkain. So, that is the seasonal food insecurity. That's all. Thank you.